milk ng gatas, ano yung milk of the Word of God, yun po ang salita ng Panginoon. Sabi ko po, kahapon din yun, niremind ko din po yung mga taga-kanubing, sabi ko sa kanila, dapat intentional po tayo pagdating po sa salita ng Panginoon. Dapat sabay-sabay po natin yung ina-absorb. Kasi sabi ko po, dito po sa iglesia, hindi po ibig sabihin na lahat po tayo pare-pareho nagsimula, hindi ibig sabihin nun, pantay na po tayo sa paglago. Depende po yan kung paano po natin ina-absorb yung salita ng Panginoon. Sabi ko po dun sa mga Bible study kahapon, sabi ko po, marahil kayo po dito, ilang pamilya po kayo dito, Marasigan, Carpio, meron pa po sa dulo. Sabi ko, nagsimula po kami dito nung month of May, talagang madami na, sabi ko po, pero yung paglago po, hindi po ibig sabihin, nakasama mo yung inyong biyanan, kapatid, hindi po ibig sabihin yan na lagi kayo nakikinig dyan, hindi po ibig sabihin, sabay na din kayo ng paglago. Depende po sa inyo yan. Kung paano nyo po i-absorb, kung paano nyo po kakainin yung salita ng Panginoon. Ang paglago po, nasa inyo po yan, at ang Panginoon lamang po yung makakatulong po sa inyo, at kung paano po kayo makikipag-communicate. Kaya nga po dito, sa Romans chapter, dito nga po, ang sabi po ng Panginoon, na atin pong binasa is napakahalaga po din doon. And gusto ko lang din po dito na basahin po yung kadugsyong na passage po ng Romans chapter 15. Magkasama po yun. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. And not to please ourselves. And sabi nga po dito, yung kailangan po nating malaman talaga is yung kung paano po tayo mga Kristiyano mabubuhay po ng naayon sa kalooban ng Panginoon, living in harmony with others. Sino po yung others din? Yung fellow believer po natin dito po sa iglesia. Kasi ang Panginoon po, hindi lang po tayo tinawag para manambahan, kundi para din po tayo, magkaroon po ng harmony. Kasi may mga differences po tayo May kanya-kanya po tayong opinion. Kaya nga po kahapon yung kapatid na Brother Gerald, ka-fellowship ko siya. Sabi niya, nag-aaral din siya doon. Parang katulad din sa Bethany na nagdo-dorm sila. Wala din silang labasan and may mga nag-aaral din sa malayong lugar. Nabanggit niya doon na minsan may mga nagkakainitan. Pare-pareho sila. Lahat sila first year. Nag-aaral pero may pagkakaiba. Nasa loob sila. Iisa yung tinitira nila. Pero may mga pagkakaiba at hindi po pagkakasunduan sa loob ng iglesia. Kaya nga po nire-remind tayo ng Panginoon, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Hindi po para natin sila, and not to please ourselves. Hindi po para ipagyabang natin, ay, si kapatid, wala naman yan. Yan? Hindi yan na-attend ng prayer meeting. Hindi na yan. Ako lang yung faithful Kaya nga po sabi ng Panginoon dito, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Probably yung kahinaan po ng kapatid po natin, hindi po natin kahinaan. Para sa atin, hindi yun kahinaan. Pero sa kapatid po natin, kahinaan niya yun. Anong sabi ng Panginoon? Ano yung kailangan po natin gawin doon? I-bear po natin yung mga kahinaan nila. Dapat tayo po na malalakas sa Panginoon, tayo po yung nag-aakay dun po sa mahihina, na nanghihina po sa Panginoon. Let every man of us please his neighbor for his good to edification. Sabi po ng Panginoon? Kailangan unahin po natin yung kapakanan ng atin pong kapatid sa Panginoon at hindi po yung ating sarili. Ano pong sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 7? Ito po, 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Gusto lang din pong basahin po sa inyo dito. Bear it all things, believe it all things, hope it all things, and endure it all things. Kahit po sa loob po ng iglesia, sabi po dito, bear it all things. May mga pasanin po tayo na sa atin po personally, dinadala na natin. Pero yung kapatid natin, meron din Kaya nga po dito, endure it all things. Kahit yan, sa ayaw natin sa gusto, minsan po, apektado tayo. Dahil church po tayo iisa po tayo. Nandito po tayo sa iglesia at ang head po natin, ang Panginoong Jesucristo. And bilang po tayo, bilang katawan po ng iglesyang ito, kailangan po mag-endure po tayo. Hindi lang po i-endure natin yung sarili nating pinapasang problema, kundi din po yung mga kasama po natin sa iglesia. Kailangan din po nating endure yan. Yan po ang utos po ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ng Ephesians 4 verse 32, ito po ang sabi po ng Panginoon po dito,
pinoproject po ba ng ating AVTech? Sabi po ng Ephesians 4, verse 32, po, basahin ko po sa inyo dito. Ang sabi po, "And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Alam niyo po, ito po kasi yung pinakamaganda na command po sa atin ng Panginoon, "And be ye kind one to another." Kaya nga po, kailangan pang isinulat din ng Panginoon eh. Kasi bakit po? Kailangan natin. Kaya nga po sinulat to kasi alam ng Panginoon sa iglesia may mga differences po tayo. And ang pinakamadali po para po sa atin na tingnan, ang perfect example po ang Panginoon. Kasi kung sa tao po tayo titingnan, mahirap po magpatuloy. Ano po, kung titingnan natin, ano ba yung basihan natin ng pagpapatawad? Sino ba yung basihan natin ng pagiging mabait sa ating kapwa? Kung titingnan natin ay si pastor, okay kaya itong example. Mag-feel po tayo ay si brother, okay kaya itong example sa pagpapatawad. Mag-fail po tayo kasi tao lamang po sila eh. Ang pinaka-best example po sa atin, tingnan po natin ng Panginoon. Ano po, kung na ang Panginoon po na siyang nagpatawad, ano po, na binigay po yung kanyang sarili para po sa atin, yun po ang tingnan natin. Kasi mahirap po talaga magpatuloy kung ang gagawin po nating halimbawa is tao po kasi nag-fail po yan. May kahinaan po yan. Ano po, bilang tao at sila din po ay nangangailangan ng encouragement. Kailangan din po nila, na may makakaunawa po sa kanila, and nais po ng Panginoon is sundin po natin yung example na kanya pong sinet sa atin po. Basahin ko din po dito sa Romans 15, sabi po dito ng Panginoon, "For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning." And sabi po dito, "that we through patience and comfort of the scriptures might have hope." Alam niyo, nasulat na aforetime para po sa atin, para matutunan po natin. Sabi po dito, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning." Kaya nga po ang best example po talaga nating dapat sinusundan is ang Panginoon po sa paglilingkod, sa sacrifice, sa pagbibigay, sa pagpapatawad. Ang Panginoon po ang pinakalaging best example at lagi po nating tinitingnan. Kasi bilang tao, hindi po natin kaya. Mahihirapan po tayo, magpi-fail po tayo, at kapag po yung ating taong tinitingnan at nagiging standard natin, nag-fail, mas lalong hindi po tayo makakapagpatuloy. Mawawalan po tayo ng pag-asa. Kaya nga sabi po ng Panginoon, kailangan po natin siyang tingnan. And ang sabi po ng Matthew 20, ito po, verse 26. Matthew 20, verse 26 to 28. Sabi po dito ng Panginoon, "But it shall not be so among you, but whatsoever will be great among you, let him be your minister. And whatsoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered, unto us, but to minister and to give His life ransom for many." Ano po yun? Ang Panginoon po, hindi po dito nagpunta para siya pagsilbihan, kundi po para pagsilbihan po tayo. Naalala ko yung sinabi ni ni Deacon Joel nung first year ako doon sa BYP. Sabi niya, kalimutan nyo na lahat. Huwag nyo lang kalimutan tong passage na to. Na ang Panginoon po nagpakumbaba para po sa atin. Humbleness po ang kailangan po natin. Mahirap po na magpatuloy na tayo po may kabigatan na dinadala at tinitingnan po yung sarili natin na tayo ay qualified, na mas mataas tayo sa iba, na mas magaling tayo sa iba. Na kaya natin to kahit wala sila. Pag ganun po yung stand natin, yung mindset natin, mahihirapan tayo. Hindi na natin nakikita yung kapatid natin sa Panginoon na pwede din siyang gamitin ng Panginoon, na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya at may plano pa. Kung ganun po yung mindset natin, yung titingnan natin, ay okay lang, na wag nang isama yung ganyan.
Hindi naman naging kagamit-gamit yan eh. Karalaman yan eh. Huwag na natin i-ano yan. Huwag natin i-join yan sa ministry. Kung ganun po yung magiging mindset po natin, kung yung kahinaan po nila, gagamitin po natin laban sa kanila, mas lalo po silang hindi makakapagpatuloy. Mas lalo po silang mahihirapan. Sino po ba yung magkikare sa kanila? Sino po ba yung tutulong sa kanila? Sino yung magbe-bear ng iniquities of their weaknesses? Sino po ba? Tayo po. Tayo po ang kapatid nila sa Panginoon. Hindi po ibang tao. Wala po diyang lalapit na unbeliever magsasabi sa kanila, kapatid, magpatuloy ka nang hihina ka. Hindi po ganun ang gagawin po ng mundo. Tayo po ang inutusan ng Panginoon bilang tayo po yung magkakapatid. Dito po sa iglesia pong ito, tayo po ang magtutulungan. Hindi po ibang tao, hindi po tagalabas. Sabi po ng Panginoon dito, Matthew 11, verse 29. Ito po ang sabi po ng Panginoon po dito. Matthew 11 verse 29. Sabi po ng Panginoon dito, I take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Alam niyo po, hindi pwede kasi na unbalance eh. Kaya sabi nga ng Panginoon, take my yoke upon me. Kailangan balance. May nakita na ba kayo dyan na, alam niyo yun sa chariot, nung sa unang panahon kasi pwedeng dalawa yun eh. Na kabayo. Hindi pwedeng isasabak mo sa gera yun, yung isa kabayo dito, tapos kambing dito. Pag tumakbo yung kabayo nun, makakaladkad yun eh. Kaya kailangan yung yoke na dala natin, yung pasanin natin, yung sa Panginoon. Kasi kung may mas nakakaunawa po sa atin, yun po ang Panginoon, yung mga pasanin po natin. Kaya nga po kailangan unang higit po, kailangan dalhin po natin sa Panginoon. Kaya nga po tayo, kung nanghihina po tayo sa Panginoon, tapos dinala po natin sa iba, nilapit natin sa iba, nahiya na tayo lumapit sa Panginoon. Kasi bakit? Yung nagiging kasi natin po, nagiging attitude, nagiging hobby na natin later on na, kukwenta natin kay ganto, chika natin sa ganto, pinagsasabi natin sa ganto, humahanap po tayo ng sympathy, sa ibang tao, especially ang worst pa nito, sa mga unbeliever, o sa mga tao din na nanghihina din, dalhin po natin sa Panginoon, at at yung po naman na tayo, kung nafe-feel na natin yung mga kapatid natin na nanghina, tayo po yung mag-remind po sa kanila, tayo po yung mag-encourage po sa kanila, kasi wala pong iba na magsasabi diyan. Sino po bang gagamitin ng Panginoon? Tayo din po. Tayo din po. Hindi na po kailangan ba kumuha tayo every year? Lagi tayo may camp revival, young people or sa atin po mga elders, kailangan ba mag-invite pa tayo ng speaker? Kung pwede naman po tayong gamitin ng Panginoon. Personally po, bababa pa dito ang Panginoon para yung kapatid natin puntahan pa na, kapatid, magpatuloy ka. Kaya nga po nasulat na po sa atin, for time for our learning. Binigay na po ng Panginoon para po sa atin, may babala na po tayo at alam na po natin yung gagawin po. And unity in Christ, yan po talaga yung gusto po ng Panginoon na nagkakaisa po tayo sa Panginoon. Kasi kung yung mga bagay lamang po na ating opinion, hindi po tayo magkakaisa eh. Pero kung alam po natin na para sa Panginoon yun, makakaya po natin. Kasi tayo, may kanya-kanya po tayong opinion. Katulad niya po nung last time na may mga masasagot ng ganito tapos nag-fail. Kami na sa ganito pero hindi naman po pala nagawa. May kanya-kanya tayo. Pong nangyayari? Nag-fail po. Hindi po natutupad. Kaya po, nagkakawatak-watak, nagkakasamaan po ng loob. Kasi nagiging na po yun, kahinaan na. Na-open na po tayo, nanghina na po tayo sa Panginoon. Tapos yung tao na nakikita natin, mahirap na po tayo magpatuloy. Nagkakaroon po tayo ng problema sa expenses po natin. Salungat po, lahat may kanya-kanyang opinion. Lahat gusto ganito, may kanya-kanyang goal. Ganito na lang. Lahat tayo, pagdating sa anniversary, lahat po tayo may kanya-kanya na goal. Watak-watak po kahit sa idea, hindi po natin kayang magkaisa. How much more pagdating pa sa mga ministry para sa Panginoon.
hindi na po tayo magkaroon ng pagkakaisa. Hindi na po natin maalaw po yung ating mga anak, mga apo na sumama po sa ministry, hindi na po natin kaya magkaisa. Para po sa gawain ng Panginoon. And dito po, basahin ko po ulit sa Romans 15, project po ulit. Sabi po dito ng Panginoon sa verse 5, "Now the God of patience and consolation grant you to the like-minded, one toward another, to Christ, according to Christ, that ye may one mind and one mouth glorify God." Ano po sabi dito? One mouth and one mouth. Alam niyo po, sa atin, magkakaiba din tayo ng isip sa pag-worship minsan. Ay, okay na. Naka-attend na ako linggo, hindi na ako attend ng prayer meeting. Wala tayong one mind, yung kapatid natin. Ilan lang nagpapatuloy. Kahapon, yung before umalis, may mga devotion. Sabi ko kay May dumaan muna dito. May iba-iba po tayong paraan ng pagsamba sa Panginoon. Ay ako, diretso na ako dito. Pagsamba din naman to, hindi na ako dadaan dyan. Kasi ginagamit po natin excuses yung mga ginagawa po natin para hindi po natin maka-fellowship yung mga kapatid po natin. Aminin po natin, ay, nagdiretso na kasi ako sa pagtuturo ng mga ganito, ay, nagdiretso na kasi ako pagsundo hindi na natin ma-fellowship yung kapatid natin sa Panginoon. Nagsamba na ako, okay na ako, diretso uwi na ako. Tapos hindi po tayo pare-pareho ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. May kanya-kanya po tayong diskarte. Ay, nakatinda ako ng linggo, nagpray naman ako sa bahay, okay na, hindi nakatend ng prayer meeting. Hindi po ganun yung having one mind. Paano po tayo magkakaisa? Paano po tayo lalago ng sama-sama? Kung ganun po yung ating pong mindset, wala po tayong one mind, and wala po tayong one mouth to glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore receive ye one another. Yan po sabi ng Panginoon. Wherefore receive ye one another. Alam niyo po, tinanggap natin ng Panginoon. Bilang tayo mga ligtas na, yun din po ang nais ng Panginoon dito po sa iglesyang to. Hindi lang po nais ng Panginoon na dahil po natin yung mga kahinaan ng mga yan, kailangan matanggap din natin sila bilang kapatid sa Panginoon. Kahit na kung hindi yung sino sila bilang tao, bilang kapatid na po sa Panginoon, kailangan natin silang tanggapin. Dahil po ang iniutos po sa atin ng Panginoon. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto fathers, and that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, "For this cause I will confess thee among the Gentiles and sing unto thy name." Kailangan po natin may pagkakaisa. Buksan po natin ating pong mga Bible sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Sabi po ng Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, "Now all things happened unto them for examples, and they are written for our admonition. Upon them the ends of the world are come." Alam niyo po yung mga nangyari sa mga unang Kristiyano, nasulat po yan para maging halimbawa po natin. Huwag po nating tularan para maging example po natin kung paano po tayo magpapatuloy sa Panginoon. Dito sa atin po, madami tayong Bible dyan sa likod, pero kakaunti na po yung po sa atin yung may Bible, nagiging dependent na po tayo sa projector. Ilan lang yung may Bible for them, okay, kailangan ko may Bible ako kasi nakakaya sa Panginoon. Pero how about others? Paano po yung sa iba? Kahit doon lang po sa pagdating na gano'n, wala na po tayong one mind. Hindi na po tayo nagkakaisa pagdating sa ministry. Hindi na po tayo nagkakaroon ng unity sa Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa Ephesians 4, chapter 4, 4-6, mayroong iisang katawan at iisang espiritu. Maging gaya ng kayo ay tinawag sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. Iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo,
iisang Diyos at Ama ng lahat na nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa inyong lahat. Ano po? Kaya nga po napakalit pa lang po ng church natin pero parang ang dami pong denomination, may gantong view, may gantong point of view. Ano po, iisa naman po tayo ng tinanggap. Iisa po tayo ng bautismo. Meron po ba ditong yung winisikan lang? Wala naman po. Iisang Panginoon. Sa isa po tayo nananalangin. Pero iba-iba po tayo ng paraan ng pagsamba. Iba-iba po tayo ng pagtrato sa atin pong mga kapatid. Na tinanggap din ng Panginoon po yan. Magkakaiba po tayo ng pag-express ng pagmamahal po natin sa kapatid natin. And buksan niyo po yung Acts 10, 34 to 35. to 35. Sa gayon ay binuksan ni Pedro ang kaniyang bibig at sinabing sa katotohanan ay nahihiwatigan kong ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Yan po ha, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya ay natatakot sa kaniya, siya na natatakot sa kaniya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kaniya ang salita na ipinadala ng Diyos sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang kapayapaan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Ang Panginoon niya po, hindi nagtatangi ng tao, how much more po tayo? What gives us right? Para po, bigyan natin o ituring natin yung kapatid natin na iba po, na tayo po ay wala pong pagkakaisa. Ang Panginoon niya po, hindi eh. Paano po tayo? Ang Panginoon po, never po niya yung ginawa. Kahit po sa tao po na siya po ay hindi ginagawa ng mabuti. Ang sabi po ng Romans 10, verse 12. Romans 10, verse 12. Sabi po dito ng Panginoon, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto them, all that call upon Him. Alam niyo po yung mga Greeks at Jews, hindi po yan magkasundo eh. Pero ang sabi po ng Panginoon dito, for there is no difference between the Jew and the Greek. Bakit po? Pareho po silang nangangailangan ng kaligtasan eh. Ganon din po sa atin pong iglesia. Yung kapatid po natin na kasama po natin dito, kahit saan pa man po galing yan, pa man pong background yan, hindi po yan iba sa atin. Nangangailangan din po yan ng tulong, prayer, dahil isa po tayo ng Diyos na tinanggap. Pero yun nga po ang mahirap kung tayo po ay hindi po natin nakakaya na tulungan po yung ating kapatid po na nanghihina. Kaya nga po, ito, wala po siya badal dito. Din po nagrarans din po yun eh. Madami po din pong sama na loob pag po kami nag-uusap. Talaga pong madami din po siyang sama na loob. Sabi niya nga sa expenses, bakit ganto, bakit ganyan. Hindi naman daw po siya sumasalungat sa atin po mga kapatid. Pero bakit po ganun na iba-iba tayo? Kumbaga, nagiging kahinaan po yun ng isa po nating kapatid sa Panginoon. Kaya nga po tayo, kung kaya po nating mag-give way, kaya po nating umunawa, tayo po yung mag-stand doon kasi walang iba. Kung di po nila kaya, kung di po kaya ng mga kapatid natin na mahina, na mag-give way, tayo po. Sarili po natin kasi wala na pong iba. Kasi wala pong magiging harmony kung ganun po yung atin pong magiging attitude. Lahat tayo gusto natin tayo ang bida. Yung gusto ko yung plano, gusto ko yung masusunod. Sa atin po tayo po na alam niyo po yun personally, kung tayo po yung malago na sa Panginoon, tayo po yung umunawa. Tulungan po natin sila and over time, na sila pag naunawaan na po nila, tayo po ay magkakaroon po ng pagkakaunawaan, magkakaroon po tayo ng pagkakasundo-sundo. Kasi ito po, kung napapansin niyo po, wala po talagang harmony eh. Kahit po sa pagdating sa expenses, lagi nga po yung nababanggit na badal dito. Minsan di po tayo practical, sa atin pong mga expenses. Kaya medyo nakaka-stress po dun sa side din kasi affected lahat. Yung atin pong paggastos, medyo too much nga daw po.
medyo sobra, may mga sobrang pagkain, ganyan do. Sa atin naman daw po, pero may panghihinayang po na dapat po yung sobra na yun, masasave na natin sa lot and fund. Kasi nagpe-pray po tayo ng panglang at bad po natin. Pero yung prayer po natin, salungat po dun sa ginagawa natin kasi sobra po tayong gumastos. Kaya yun po, medyo ako, wala naman po akong masasabi doon kasi kayo po yung mga nag-handle po ng mga fans kayo po naman po yung nagdi-decide. Ako po naman nakikinig lamang po ng ganung saloobin. Kaya nga po, medyo nakakadagdag po yun do nasabi na may kabigatan po. May mga panghihina po at hindi na po yung nakaka-edify, hindi na po nakakatulong yon sa paglago. Bakit? Kasi the next time na magkaroon tayo man ng event, mahirap na. Baka tahimik na, okay, sige, kung ano na lang yung gusto nyo, doon na lang ako. Baka po hindi na magbigay ng opinion pa, ang ating pong mga kapatid na nasasaktan, na nahihirapan, dahil nga po ganun yung nagiging sitwasyon po. Kaya siguro po kailangan talaga magkaroon po tayo ng harmony po dito. Wag po natin yung tingnan yung kahinaan po ng ating kapatid kasi mahirap po. May mga hindi po nakakapagpatuloy, sayang po lalaki na ng ang 100,000 na po yung ating lot and fund. Kunting push na lang po siguro na kailangan po pakinggan din po natin yung panig po ng ating kapatid. Na ganito para din po naman sa atin pong ikabubuti. Kaya nga po, tulungan din po natin ang ating pastor kasi yan nga po, kita nyo, parang wala na ding fellowship sa member and pastor. Kitang-kita naman po, hindi na kailangan sabihin, wala talagang harmony. Kasi may kahinaan din po ang ating pastor. Sinama, may kahinaan din po. Kumbaga, lahat po yan nagiging kabigatan over time pag hindi po natin na nagagawang ipanalangin, pag wala pong fellowship po sa atin, nagiging kabigatan po yan. And pansin na pansin po yan sa loob ng iglesia, kahit hindi po sabihin, pansin po yan dito sa loob po ng iglesia. And sabi po ng Panginoon dito, and sa Mark 16 verse 15, ito po, kailangan po natin talaga na bumalik po sa init po ng gawain sa Panginoon. Mark 16, verse 16, verse 15. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na po to, pero ito po, 16 verse 15, ang sabi po dito ng Panginoon, at sinabi niya sa kaniya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Alam niyo po yung minsan nakakapag-revive sa ating mga Kristiyano pag naghihina na tayo soul winning. Pag may isa tayong kaluluwa na sharean, iba po yung pakiramdam Hindi ko po alam kung naranasan nyo na yun, pero ako po naranasan ko yun yung makapagbahagi tayo, doon may kabigatan tayo, tapos nakapag-share tayo ng pag-asa sa iba, kahit na nang mismo sa sarili natin, nangihina tayo, iba po yung pakiramdam, nalilip up po yung spirito natin. Kasi kasama po natin ng Panginoon. Ang Panginoon po yung habang nagsishare tayo, nagsosolwining tayo, dedicated tayo na masolwing yung tao, talagang tinutulungan tayo ng Panginoon. Po yung spirit natin, nalilip up, nare-realize natin, ay, kailangan ko lang pala ang Panginoon, ay, may mas matindi pa palang problema. Itong tao na nga to, walang pag-asa Ako meron ako, pero bakit ganito ako? Nangihina ako. Bakit ganito ako? Hindi ako makapagpatuloy. Itong ang tao na to, hindi naman niya kilala ang Panginoon pero bakit masaya siya? May mga bagay po na gano'n na nare-realize tayo. Kaya kailangan po natin bumalik po tayo kung saan po tayo tinawag ng Panginoon. Kasi bakit? Mahirap po. Kaya nga po, talaga kahit noon pa man, sabi nga po din ni ating pong kapatid doon, sabi po, tayo po, nag-iipon po tayo ng pang-lot fund. Pero ang luwag-luwag naman po natin Sa totoo lang, pwede nga po matulog dun sa space alam niyo po, mas maluwag pa to siguro dun sa dorm namin. Yung mga space na po dyan, maluwag pa po yung mga space na yan. Nagpe-pray po tayo. Grabe po yung prayer natin, pero wala pong gawa. Bilang tayo mga ligtas na po, kailangan po natin tayo bilang mga ligtas na, hindi na lang po sapat yung ating panalangin, kailangan samahan na po natin ang gawa. Ang kaligtasan po lang, kung tayo hindi paligtas, hindi po natin yan pwedeng samahan ng gawa. Wala po tayong magagawa, hindi po natin kaya ligtas ang ating sarili. Pero ngayon po na tayong ligtas na, meron na po tayong magagawa. Kasi kasama na po natin ng Panginoon wala pong ibang taong gagamitin, kung hindi po tayo. Kaya nga po ito, pinag-pray ko lagi, sabi ko na sana, one day,
na may pumunta dito na mga bagong guest speaker, ma-revive ang church. Sana ma-revive ulit. Ang church kasi nangangailangan ng revival. Pero alam niyo po, kaya na natin eh. Tayo din po ang gagamitin ng Panginoon. Di na po kailangan natin ng mag-invite pa. Paano po kung wala dumating? Wala pong dumating na speaker. Wala pong tatayo. Sino po ang gagamitin? Ay nabigyan naman po tayo ng salita ng Panginoon. Meron naman po tayong Biblia, may Diyos naman po tayo, may access po tayo sa Panginoon. Hindi naman po yung sa pastor natin sinasabi yung prayer natin para maparating sa Panginoon, tayo na po. Kaya po natin yon sa Panginoon. But you will receive power when the Holy Spirit come upon you. Ano po yun? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Tinanggap na po natin ng Panginoon tayo na po ang kumilos, mga kapatid. Wag na po nating ipaubaya po sa iba. Wag na po na sana na lagi na lang pong kabigatan ng ating pong pasan-pasan. Kasi nawawala na po yung joy natin. Yung pag-awit natin, pag-attend natin sa prayer meeting, ang tagal na po natin understandable po kung tayo mga bago pa. Kung tayo mga ilang buwan pa lang. Pero kung tayo po ay matagal na sa Panginoon, at ganun po, yung pagbibigay natin, nagbibigay nga tayo sa latpan, pero malayo naman po ang puso po natin. Hindi din po katanggap-tanggap po sa Panginoon kahit anong laki ng bigay natin. Kahit anong lakas ng prayer natin, kung hindi naman po nakikita sa paggawa, wala din po yun. Kaya po ba nating suhulan ng Panginoon? Panginoon, ito, bibigay ako. Ako na, sagot ko na to. Pero okay lang ba, Panginoon, na hindi mo na ako attend? Na hindi mo na ako magsiserve sa'yo? Pwede po ba yung ganong excuses na suhulan natin ng Panginoon? No, hindi po. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Sana po manumbalik po yung init po natin po sa gawain ng Panginoon. Kasi bakit po? Kung yung mga kapatid po natin na kung sila po ay may harmony po tayo, naniniwala po ako every Sunday, hindi po tayo mabubungi. Hindi po tayo kulang-kulang. Kasi bakit po tayo din po yung magiging rason para sila magpatuloy. Ay gusto kong makita si kapatid, gusto kong makamusta si kapatid, gusto kong makanig ng salita ng Panginoon. Pero bakit po wag na? Makikita ko lang naman yun dun. Ayaw kong kamayan, medyo hindi ako okay ngayon Ayaw ko na magpatuloy. Siguro pas muna ako ngayong Sunday kasi makikita ko si kapatid kasi medyo banas ako doon. Medyo hindi okay yun, ayaw kong kamayan. Kung tayo po mismo dito, sa atin po, may close band tayo, may harmony po tayo sa Panginoon, wala po tayong pagkakaiba, wala po tayong pagtatangi, tayo po ay magpapatuloy lahat, tayo na din po yung magiging rason. Kaya nga po saan mga young people, madalas may fellowship kami, nagre-reignite, para mabalik yung band namin. Kaya nga po kami, para mas excited kami na mas mag-minister. Kasi kasama ko si ganito, mas madami kami, mas powerful kami. May close band kami, wala kaming ilangan. Pwede kong ipasuyo sa kanya na siya yung sumundo sa ganito. Pero kung hindi, kung one-man army tayo, wag na. Siguro ako na lang din ang gagawa. Ako na magturo, ako na lang din magsundo. Kasi nahiya ako dun Tsaka parang tatanggihan ako. Kung ganun po, mahirapan po tayo. Wala na pong magpapatuloy mga kapatid. Kasi wala pong harmony. Kailangan po nating dalhin yung mga weaknesses po ng bawat isa. Tayo po yung mag-unawaan. Tayo po yung umintindi. Tayo po lagi yung magbigay. Hindi po naman kahulugihan yan sa atin kahit po minsan parang lugi tayo sa pakiramdam natin. Pero hindi po tayo lugi dahil yun po ang nais ng Panginoon. Hindi po lugi tayo kahit minsan feeling natin tayo yung dihado. Dihado ako ako pa yung magpapakumbaba, ako na nga yung dihado. Kailangan po natin magpakumbaba. Kailangan tanggalin po natin yung pride po natin sa katawan. Wag po tayo na maging makasarili. Na sarili na lang po yung iniisip po natin. Dahil wala pong mangyayari. Mananatili po, lilipas po ang taon kahit madami pang graduate ng Bible College po. Hindi po ibig sabihin nun, guarantee na magkaka-church and building po tayo. Hindi po magiging guarantee ang mga Bible College student. Hindi po yan ang guarantee, hindi yan ang passes. Tayo po mismo yung gagamitin. Bawat isa po dapat maging involved, dapat maging committed. Para po magkaroon ng harmony at pagkakaayos po sa iglesia pong ito. And lamang po ang atin pong napag-aralan sa Romans chapter 14,
And 15 sana po naging simple reminder po sa bawat isa. Ano po na tayo po may magkukulang. Pero mag-move on na po tayo. Mag-move forward po tayo. Hindi po habang buhay, dala natin yan. Ano po dahil pagtagal ng panahon, mas magiging kabigatan po yan sa atin po mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo.